Good morning. It's coffee time with God. Amen. Yes, it's Monday today, and our gospel reflection, the rich young man, taken from Matthew 19, verses 16 to 22. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why do you ask me about the good? There's only one who is good. If you wish to enter life, keep the commandments." He asked him, "Which ones?" Jesus replied, "You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and mother. And you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All of these I have observed. What do I still lack?" Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will then have treasures in heaven. Then come follow me." When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. So sa akin dito, no, ang na-inspire ako dito, yung sinabi ni Jesus na, "Then, come follow me." More of yung sa, "Then come," parang, "Tsaka ka sumunod sa akin." So parang sinasabi niya dito na, nagawa na niya lahat eh, no? Sabi nung yung servant, nagawa na niya lahat. So ibig sabihin pala, meron pa siyang hindi nagagawa na hindi niya alam, no? Kasi he is not aware. Kaya si Jesus, tingnan mo, pinakita rin dito na may awareness, alam ni Lord eh. Diba? Hindi nagsalita yung mama, pero alam ni Lord kung ano yung kulang mo. So ito yung sinabi niya, na sabi nga niya na, ibenta mo lahat. So tingnan mo, nung sinabing ibenta mo ang lahat, yun ang pinaka-list na naisip niya na hindi niya akalain na makaka-apekto sa pagsunod kay God yun. Pero yun ang sinabi ni God, "Then, follow me." So, ibig sabihin, pag yan nagawa mo, pwedeng-pwede ka nang sumunod sa akin. Parang kakayanin mo na lahat. Yun. So, ano yun? Yung treasure. Pera. Yan, di ba? Yan yung mahirap niyang iwanan. Kaya medyo nakakalungkot, no? Kasi hindi siya sumunod eh. Umalis siya, nalungkot siya. Ibig sabihin, hindi niya sinunod si God. Mas naging nanaig sa kanya yung kayamanan. Yun lang yung nakakalungkot. Pero para sa atin,
ang good news dito, alam natin ngayon. No? Oo. Yan, amen. Maganda yung napili mo. Sabi nga, yung follow me. Pero sabi niya, then come follow me. Una yung then come. Ibig sabihin, meron siya mga pinagagawa. Yun yung gusto ng ating Panginoon. If you are able to do what I commanded you to Yeah. do, then you can follow me. Okay? So yung sa akin naman, perfect. Perfect. Yeah. Minsan ang tao gusto maging perfect. Mm. So God sees your heart. Amen. Actually, nagtanong sa kanya, mukhang alam ng ating Panginoong Jesus. Kasi sabi niya, what must I do to gain eternal life? So why do you ask me about the good? There's only one good, ang ating Ama. Yan, ibig sabihin gusto mo maging good din. So yun yung isang point. Gusto niya maging perfect. Yan. Pero doon sa tinest pa ulit ni Jesus. Ito ba, mga nagagawa mo, shall not kill, yun nasa 10 Commandments. Di ba? Sabi niya, mayabang. Sabi niya, ginagawa ko lahat yan. Meron pa ba akong kulang? Yung parang, ako ang tingin ko, nakita agad ni Jesus na mayabang itong taong ito. No? Parang gusto niyang pasiklaban ang ating Panginoon. So sabi niya, okay, kung gusto mo maging perfect, eto na talaga ang pinaka sukatan. Lahat ng mga meron ka, everything that you possess, go sell and give it to the poor. To the poor. Lumalabas, ito yung dito sa gospel na ito, ang final na sukatan ng Diyos para talagang pag pinili mo ako, sabi, you cannot serve God and mammon at the same time. Pag ako ang pinili mo, then you can follow me. Yung yung sinabi mo. So, maganda ang gospel na ito. Sige, mamaya, ano na natin Yeah. kung ano yung message. So yung nakuha mo yung perfect. Actually, yung perfect talagang yan yung ina-aspire ng lahat ng tao, ng human being, to be perfect. Anong sabi ni God? So dito sabi niya, we can only be perfect kung maging selfless ka. Kasi pamimigay mo lahat O di wala ka nang iniisip sa sarili mo. Yan po yung mahirap. Kaya yan yung sinabi ni God. Kasi God created us, di ba? So, lumabas din dito yung money versus God. So, dyan po talaga matitimbang yung ating talagang pagsunod kay God dito sa verse na ito. Amen. So, yung message, no? So, sa message Sige, sa atin. naman. So, yung message sa atin dito, parang obvious talaga. Kitang-kita. Yung ugali natin bilang tao. So, unang-una, gusto natin maging perfect. Pangalawa, mayabang tayo. Kala natin, alam na natin lahat, kaya na natin lahat. Pangatlo, sige, gagawin ko lahat. Huwag mo lang kunin yung akin o wag mo lang galawin yung gusto ko, 'di ba? So, lahat na pero wag yung gusto ko. Ano yung gusto niya? Ano yung gusto natin? Kayamanan, pera, 'di ba? Kasi when we serve God, nakita naman natin nung time ng apostle, hirap na hirap talaga sila. Wala nga silang, di ba sabi niya, go out, bring nothing. Kung bigyan kayo ng pagkain, tanggapin ninyo. Pag wala, edi alis ka na lang doon. Pag may paa mo, alis ka doon. Ganon. Kaya mo ibigay, kaya mo umalis nang walang dalang pera? Yung wallet mo dapat laging may laman, di ba? So talagang ang ganda nito, para pinapakita po yung ugali nating tao na meron namang positive, no? Kasi sinabi niya, Lord, I want to follow you. Pwede namang nagawa na niya. Nagawa niya, sa tingin niya, lahat, pero yun lang yung gusto niya o kaya niyang gawin. So akala niya, nagawa niya lahat, pero meron pa na mas pa na yun nga is to be selfless.
no? Kalimutan muna natin yung ating sarili. Kasi pag kinalimutan natin yung ating sarili, si God na ang bahala sa lahat. And we will be following Him from our heart, and we will be happy, even here on earth. Mm, Yeah. okay. You must be willing to give up everything Yeah. for God. Yeah. So, dito kasi, nung nagtanong sa kanya na what good must I do to gain eternal life? So, ang sagot sa kanya ng ating Panginoon, good, only one is good. Ibig sabihin, all of us, hindi natin ma-achieve yung perfection dito sa mundo. Habang nandito tayo sa mundo, the perfection will only come when we see God face to face. Ibig sabihin, yan na yung pagka kinuha ka niya at pinapasok ka niya sa kanyang kaharian, you have gained perfection. Yun na yun. Pero dito, mukhang hindi. Ang aking nakuha rito sa gospel na ito, if you only desire to be perfect and try it hard with the help of the grace of God, hindi man nakukuha yung perfection, but you are getting closer to the kingdom of God. Yun lang ang yun lang ang pwede natin ngayong asamin, no? Let me be let me gain yung parang yung path towards holiness, towards the perfection. Kahit na hindi ko pa nakukuha yan, but if you are leading me to the path of perfection, that will be enough for me. Yun. So sa atin, yung desire lang natin and full dependence on God will be enough. Masaya na ang ating Panginoon and God will lead us to perfection. Yeah. Alam mo, may dagdag ako ha, na nakita ko lang dito yung sinabi niya dito na, for he had many possession. Parang ano to parang ang ganda. Good news sa mga mahihirap. Kasi pag mahirap ka, wala kang possession. No? Wala kang yung material na bagay. Kaya sa mga ibang verses, sinasabi na, di ba, yung sinabi mong you cannot love both God and money, yung parang, kung wala ka naman, you cannot love money kung wala ka namang money no? So, kay God ka lang talaga aasa. So, tsaka may sinasabi dito na, parang sinasabi, happy is the poor. Di ba? Puro happy is the poor, happy yung mga malungkot, happy yan. Nakakita na ba tayo ng happy is the rich? Wala Wala talaga. Kasi po, yung mga mayayaman, syempre, hindi ko naman nila lahat baka may mag-react sa inyo. Yung talagang mayayaman at hindi nila alam, no? Yung pag-follow kay God, yung sinabi nga, you're willing to give up everything, mangingibabaw pa rin sa iyo yung yung kayamanan mo. Kaya hindi mo mai-release talaga lahat. Yun yung sinasabi ni God, 'di ba? Kaya parang sinasabi na kaya palang huwag tayong malungkot kung hirap tayo kasi blessed din po tayo. Kasi hindi tayo masyadong mahihirapan doon sa ganong klaseng test. Siguro ibang test naman, ibang give up mo. Pero kung doon sa material na things, hindi po tayo doon iti-test. Iba namang test ibibigay ni God sa atin. Oo, ang mahirap, hindi ganun kabigat ang test nila, pero mahirap din. Mahirap din. Para sa kanila, yung tinatawag Yeah. nating contentment Correct. and dependence on Oo. God. Yan, nako. Mhm. Mahirap din nung asahan ng mga mahihirap yan. Kasi dependence of God, sabi Sa gutom na bagay. gutom na ako Totoo, sa Hindi pa bagay. kontento dahil nakikita nila yung iba, parang sarap-sarap ng buhay. Kaya magnanakaw. Doon sila Nanakaw nagkakaroon naman. ng problema. Yeah. Pero So, actually, mas mahirap yung mga mayayaman. dahil. Kasi nag-enjoy sila
Kaya, Nag-enjoy sila doon sa yaman nila. oo, kaya para ang hirap. So, ang hirap bitawan yon. Pero ang poor, mas madali ang test sa kanila kung tutuusin. Kung sa material things, ano. Mas mahirap talaga kung doon ka umaasa sa riches, sa treasure. Ano yun eh, Tsaka, maraming mga oo. i-give up mo. Pagka give up mo ang treasure, i-give up mo rin yung iyong power, yung Oo. iyong Para ang yung authority, yung iyong fame. Oo nga, no. Yung ikaw ay talagang nilalapitan ng Sa tao. bagay. Yun ang mga kaakibat noon. Pagka pag- give up mo ang Mahirap treasure. wala ka namang fame, wala Pag kang- mahirap, ang ginigive up mo lang yung pangarap mo na sana Oo. makaangat ako Oo. dito sa buhay nito. Oo. And pagka ganun pa rin ang pangarap niya, ang kanyang kailangan lang talaga i-give up yung kanyang desire for yung contentment. No? Sa Kung bagay. makontento ka sa lahat ng mga meron ka, di ba yung example natin, nung tayo ay walang pera. So, paano pa tayo rito? Hindi tayo makabili ng ano. So may bigas tayo, meron tayong kangkong or talbos ng kamote at bagoong, kalmansi, isang isang isda, galunggong. So, ano ang binigay sa atin nito? Gana. Correct. Gana. So, kahit gaano kasimple yung pagkain na At yan. naalala ko doon ko lang natikman yun, di ako kumakain ng kangkong Masarap pala yung kangkong, di ba? Gana ang binigay. God is Oo. giving us Yeah. everything that we need to Totoo. be contented. Yes. Pero tumitingin kasi sa iba eh. Tsaka nilagay niya kasi you cannot love both God and money. Sinabi na niya no? Na money talaga no? So yun talaga yung pinaka number one na makaka-tempt, makaka-overpower. Kaya sabi ni God, para to emphasize, Oo. sabi niya, kahit sa butas ng karayom, mabuti pa yung camel makakapasok dyan. Yung mayayaman, hindi makapasok dyan. Tignan mo. Ibig mo sabihin parang, ayoko na maging mayaman. Pwede ko ba sabihin yun? Hindi naman. Ang sinasabi, ang masama, yung Oo. love for money. Hindi yung money itself. Kasi Love, oo. sabi naman sa may sinasabi rin sa Proverbs. Sabi niya, honor your God with your wealth. Yeah, tama. Gamitin mo yun So, para honor ako. pa rin gamitin ni God pag kunyari marami kang pera, ikaw tinatch ka na parang Yes. nagiging ano ka, Philanthropy. taga-trabaho. Philanthropy. Kilala ka nga na artista. Wag ka lang diba? maepal. Huwag lang epal. Ibig sabihin, Oo, tama. tulong ka lang ng tulong. Hindi kailangan. Hindi alam na nagbibigay ka, no? Tinatouch din yun, Tama. Kasi, hindi naman pwedeng sabing, hindi kailangan. Kasi paano ka bibili ng kailangan mo, di ba? Pera pa rin yun, di ba? Pero yung right way. Itong nandito kasi, parang hindi niya pa kayang isurrender. Kaya siya malungkot, no? Di ba? Yes. Medyo siya eh. Gusto niyang i-prove kay God eh. Na dami ko na nagagawa. Kaya sabi rin ni Jesus sa kanya there is only one good. Yeah, okay. So, thank you po sa pakikinig na kahit na paano na nare-recall natin po sa buhay natin yung mga pangyayari comparing dito sa ating mga verbs na binibigay talaga ni Lord sa atin yan, input na yan, para maintindihan natin ng mas malalim, no? Hindi lang basta tayo nagbabasa, iniisip natin, bakit sinabi yon? Bakit ganun, di ba? So, ito po hindi po galing sa amin dahil talagang umaasa lang po kami kay Lord kung ano yung Holy sasabihin. Spirit. Yan. Sabi ni Jesus i-reveal ko sa inyo. Oo. So ngayon, yun naman din mga nakikinig, minsan may iba dating sa isa, iba yung dating sa iba yung message. 'Di ba? So, kaya pwede niyo po itong i-forward sa mga kaibigan ninyo para naman din makarinig sila sa salita ng Diyos. And marami naman din iba na ma-inspire kayo, i-send nyo rin yun. Amen. Okay. Okay, see See you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.